Hello mga loves! Kumusta po kayo? Grabe, naubos na nga po yung kimchi na ginawa ni Mama para po sa kanila kuya at papa. Kaya kagabi nga po pag-uwi ni Papa ay nag-uwi po siya ng kimchi. Binili niya nga daw po yung kimchi sa kasamahan niya sa trabaho. Eto po pala yung kimchi mga kalabs. Ganito nga po yung palaging binibili ni Papa noon. Pero nung marunong na nga pong gumawa si Mama ng kimchi ay siya na nga lang po yung gumagawa. Nasanay na lang po talagang kumain si Kuya na may kimchi. At pagkatapos ko na nga pong makaligo mga kalabs, eto't nakabihis na nga din po ako. Ganito naman po palagi yung ginagawa ko sa araw-araw kada umaga. Dinouble check ko nga lang po muna itong bag ko bago po ako umalis. Nagdala po pala ako ng 2 bimpo mga kalabs. Eto po kasing isa ay pamunas ko po ito sa pawis ko. At yung isa naman ay pamunas ko po sa sipon ko. Ayaw ko din naman po kasing gamitin yung pinangpunas ko ng sipon sa pawis ko. Kaya 2 bimpo na nga lang po yung binaon ko. Bago po pala ako umalis mga kalabs ay pinalagay ko po pala muna yung hikaw ko kay tita. Lagi na lang po kasi natatanggal yung hikaw ko na ito. Hindi daw po kasi kaya ni Mama na ilagay ito sa tenga ko dahil napakaliit. At madulas nga daw po kapag siya ang maglalagay. Maski nga po si tita ko ay nahihirapan nga din po siya sa paglagay ng hikaw sa tenga ko. Eto po palang hikaw na gamit ko ay sa Ate Rica ko nga po ito nung bata pa siya. At nung nailagay na nga din po ng tita ko yung hikaw ay umalis na rin po ako mga kalabs. Nauna na po pala yung mga kasamahan ko. At hindi rin naman po ako makakasabay sa tito ko dahil mamaya pa nga daw po siya papasok. Kaya eto at maglalakad na naman po ako mga kalabs. Patatawirin na nga lang po muna ako ni Mama. Kapag nga po napatawid na ako ni Mama ay hindi nga po muna siya pumapasok sa bahay at binabantayan niya nga po ako hanggang sa malapit na rin po ako sa school. At kaninang tanghali ay hindi na nga po ako umuwi sa bahay. Kaya nagpaluto po ako kay Mama ng ulam ko para po sa baon ko sa school. Magpa-practice po kasi kami ng sayaw mga kalabs. Eto po palang adobong niluto ni Mama para sa baon ko. Dinamihan na nga din daw po ni Mama yung adobo niya dahil magbabaon rin daw po si Papa ng ganito. Panghapon po kasi ang schedule ni Papa ngayon. Nilagyan din po pala ni Mama ng patatas itong adobo niya. Naglagay din po pala si Mama ng 2 saging sa baon ko. At nung nai-ready na nga po ito ni Mama ay hinatid na po nila itong 2 ni Papa sa school. Nagmotor na nga lang po sila mga kalabs para daw po mabilis. Kaya sinamahan na po ni Papa si Mama para hindi na rin daw po maglakad si Mama. At saktong-sakto pagkarating nga po ni Mama dito sa school ay kakalarga nga lang po namin. Nakasabayan din po pala ni Mama yung 2 parents ng mga kaklase ko. Maghahatid daw po kasi sila ng mga baon nila. Akala ko nga po hindi na po magdadala si Mama ng baon ko dito. Ngayon lang po kasi siya natagalan sa pagdadala ng pagkain ko. Noon po kasi nagle-lesson pa nga lang po kami ay nandito na rin po siya. Sila po pala yung mga kaklase kong kasama ko nga pong kumain. Yung ibang kaklase ko nga po ay may kinuha lang po sila pero babalik naman po sila dito. Habang binubuksan ko nga po itong baon ko ay naaamoy ko na nga po kung ano po ito. Pinunit ko na nga lang po yung plastic mga kalabs dahil hindi ko nga po ito mabuksan. Tinatanong nga po sa akin ni Mama dito kung sino daw po yung katabi ko. Kaya yung sabi ko po sa kanya ay yung tito ko nga po. Kaya lang ay umuwi po siya mga kalabs at hindi nga din po siya nagbaon. Wow! Ang sarap nga po ng baon ko, lalo na at dinamihan nga po ni Mama ng patatas. Patatas pa man din po yung pinakagusto ko sa adobo. O tara mga kalabs, kain na po tayo! Thank you po Mama sa masarap na adobong manok. Niloloko pa nga po ako ni Mama na tuyo at
sardinas yung ibabaw niya po sa akin. Sabi ko naman po kay mama ay okay lang naman po yun ma, kahit tuyo at sardinas lang. Basta ang mahalaga ay makapag-practice nga po ako. Pero syempre, alam ko naman pong nagbibiro lang po si mama. Pero sa totoo lang ay gusto ko nga din po yung sardinas at tuyo. Sa totoo lang po mga kalabs ay masaya nga din po ako kapag po kumakain ako dito sa room. Lalo na kung kasama ko din po yung mga kaklase ko. Sa tingin ko nga po ay parang nagpipiknik lang po kami. Kulang po pala kami dito mga kalabs, yung iba po kasi ay umuwi. Sabi nga po sa akin ni mama, bigyan ko daw po ng ulam yung tita ko. Isang pritong galonggong po kasi ang ulam niya mga kalabs. Kaya sabi ni mama, bigyan ko naman daw po siya para naman daw po may sabaw yung kinakain niya. At binigyan ko na rin po pala siya ng isang hiwa ng manok. Gusto nga din po ng tito ko yung ulam ko, kaya binigyan ko na nga din po siya. Opo mga kalabs, 3 tito ko nga po yung classmate ko at 2 tita ko naman po. Isa po kasi sa mga magulang nila ay pinsan nga po ng nanay ko na mama ng mama ko. Kaya tita at tito ko nga po sila. O di po ba yung mga kaklase ko nga po ay tita at tito ko po. Pag uwi ko po pala kaninang hapon yung natirang baon ko ay yun na lang din po yung kinain ko dito sa bahay. Saktong ito na nga lang din po yung mimeriendahin ko. Para hindi na rin po ako bumili ng merienda ko sa labas. Nakapagtimpla na rin po pala ako ng Milo ko mga kalabs. Yung ganitong merienda nga lang po mga kalabs ay siguradong mabubusog na po ako dito. Sabi nga po ni mama ay mas magandang kanin na nga lang daw po yung imerienda ko. At nagbigay din po pala si nanay ng ulam namin. Sari-saring gulay po pala itong niluto ni nanay. May dahon ng malunggay, may okra, may talong, may sitaw, kalabasa at may ampalaya pa nga po. Kaya napadami nga din po ako ng kain dito mga kalabs. Bagoong at tinapalang po pala yung sinahog ni nanay dito. Pero napakasarap na nga po. Madami po pala itong binigay ni nanay sa amin. Kaya nagtabi na lang po si mama kay papa ng para sa kanya. Alam po kasi ni mama na gusto din po ni papa ng ganitong luto. At tiyak ay kakain nga po siya pag uwi niya galing ng duty. Nakadalawang sandok pa nga po ako mga kalabs. At napadami ko nga din po yung kain ng gulay. Nagsaging pa nga din po ako pagkatapos ko pong kumain. O edi sobrang busog ko nga po. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-ingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po. Shout out po pala sa'yo, Ate Ana Del Rosario. Hello po sa'yo, ate. Bye-bye po ulit mga kalabs.